Yo, what's up guys? Welcome back na naman sa ating YouTube channel at gagawa na naman tayo ng panibagong poster making content. At syempre ito ay ni-request nga ng ating mga solid na followers at subscribers. So ayan, tara let's go! Maraming nagre-request, maraming nagko-comment sa baba ng ating mga content, no? Maraming nagli-leave ng message, may mga nag-PPM, may mga ayun nga sa ating channel, sa Facebook, sa YouTube. So ayun no, since September 5 to October 5 is araw nga ng mga guro, Teacher's Day. So yan, wala kasi akong mapiling magandang topic, pero ayun, syempre gagawa natin yan dahil marami nga nagsasuggest na ito gawan mo to kuya. Ayan, so ayun. Eto, nandito tayo, sisimulan natin ng paggawa. As usual, sa ating process, wala na tayong sketching process, no? Bali, gusto ko kasing gawan siya ng separate content, kung paano ako gumagawa ng poster, paano ko nile-layout, paano ko iniisip. Siguro sa next video na lang, sa next video ko siya ipapakita, no? Kasi medyo matagal talaga at mahaba. Kaso nga, hindi ko kasi alam kung gugustuhin niyo pang panoorin, pero gagawan ko siya ng separate video. Pero ito nga yung naisip kong naisip kong poster content, no? Poster drawing about sa Teacher's Day. Medyo mahaba rin tong video na to guys ha. Sana tapusin nyo muna ha. Tapusin nyo, panoorin nyo yung mga process para hindi natin binabalik-balikan yung mga yung mga tanong nyo na paano mo ba ginawain kuya, meron ka bang output na yung bago mo kulayan o kaya bago mo lagyan ng outline. So yun, dito pa lang sa process natin ng pag-outline, makikita nyo na kung paano yung ginawa nating sketch, no? Yan, makikita nyo na. By the way, nga pala, yung mga nag-share nga pala ng mga videos natin o kaya ng mga poster natin, no? May mga nag-screenshot pala ng videos natin. So ayun, no? Kaya sa esensya na kayo naglalagay ako ng watermark, no? O kaya nung pangalan ko dito sa mga videos natin. Ang dami kasi nagnanakaw ng videos, tapos kiniklaim nila na sa kanila. Yun lang yung napansin ko, no? Nakikita ko sa mga GC guys, nababasa ko, no? Para kasing medyo, syempre, hindi tayo nire-respeto na, yun nga, kiniklaim nila na sila yung gumawa. At saka yung mga gumagawa nito, yung mga bata pa, no? Yung mga estudyante pa. Yun lang, sana maging aware tayo, no? Huwag tayong maging yung nagkiklaim ng gawa ng iba. Wala namang masama kung gagayahin Mas gusto ko pa nga yun. Pero sana kung gagayahin natin, ilagyan natin ng konting panibagong spices, no? Lagyan natin, dagdagan natin. Hindi yung parang totally na ginaya mo na tapos parang kiniklaim mo pa na ikaw yung mismong original na gumawa tapos nagagalit ka pa kapag once na may nag-comment sa'yo na ganito, ganyan, kay yan, kay kuya yan na ganito. Tapos parang, yun nga, basta sana maging aware tayo, no? Lalo na ngayon. Mahirap yan guys yung nag-claim tayo ng gawa ng iba. So ayan, nakikita nyo, no? Yung ginagawa nating poster. Marami akong ideya na na poster about dito sa Teacher's Day, no? Dito, pero yung una kong naisip is syempre yun nga, ito nga yung gamit nating profile is yun nga yung natatago sa character ni Shikamaru. Syempre nga, favorite nating character yan, syempre. Favorite natin yan since noon pa. Kasi syempre, grabe siyang mag-tactics, no? Gumamit ng utak sa yun nga, bilang isang ninja. Pero trip ko lang yun, basta yun naging gusto kong character, favorite ko lang siya. Grabe kasi siya mag-isip, no? So ayun, no, yung mindset niya kasi kakaiba, no. Yun. Gusto ko sana, kaso nga lang syempre baka mamaya maisip ng iba na yun nga kay Gojo, since meta nga ng Gojo ngayon sa poster, maraming gumagawa, di ko alam kung bakit, anong natripan nila. Hindi ko alam kung pinang-contest nila yun Pero sa akin kung sa contest yun, ewan ko kung mananalo, syempre maraming judge tsaka yung mga tumitingin is syempre bumabase pa rin sa sa old style, no, sa lumang paraan ng paggawa ng poster. At syempre yun nga, ayaw nila minsan may mga ganung judge na ayaw talaga ng anime o kaya ng cartoons sa loob ng poster, no. Bumabase sila sa sa lumang estilo nga, ayaw nila mag-advance, no. So pero kung sa akin okay naman, goods naman siya basta nabibigyan mo ng ng buhay, no, na-emphasize mo yung pinaka gusto mong iparating, no. Pero sa akin, yun nga, hindi ko ginawa, Shikamaru. Marami ako naisip about dito sa Teacher's Day. Siguro gagawin ko to ng 2 video, no? Gagawa ko ng 2 video about dito, 2 content, 2 poster content, no? Pero ito yung una. Ito muna yung unang gagawin ko, no? So, ayan, manood muna tayo, guys. Makikita nyo nga dito sa poster na ginawa ko, gumawa nga tayo ng parang isang
school no na hinulma natin o no o kaya binuo natin sa iba't ibang ano no, sa iba't ibang object na makikita o yung mga ginagamit sa paaralan no, tulad ng pisara na may ABC, ayan, yung mga shapes, ayan, yung star, yung moon, ayan. Bali ano yan gumawa lang ako ng pattern na parang bahay no. Yan, ganyan. Tapos yan, merong lapis, ginawa ko siyang haligi. Tapos yung pinto, yun yung parang yung bumbilya. Ayan, gumamit ako ng bumbilya. Tapos yung mga bubong is yung mga aklat na parang naging shelves, no? Naging parang ano, no? Ay, basta yun yung magkakatabi-tabing mga libro, no? May kita nyo sa taas. Tapos nasa gitna yung arrow. So, ibig sabihin nun is yung growing up o yung pag-angat o yung pagtuto. Pagdagdag ng kaalaman. Tapos yun, yung nasa baba is yung ruler. Ayan, yung ginamit kong parang yung step hagdan no sa baba. Ayan yung pinaka babang part ng pinaka pinaka school no. Tapos yan, syempre naglagay nga tayo ng mga paintbrush. Ayan. Bali pinantay ko lang no kung anong meron sa kabila, meron din sa kabila. Tapos syempre yung may mga medals, ayan. Tapos yung jigsaw puzzle, yan. Kasama rin yan. Magandang symbolism yan. Tapos may chalk, ayan. Syempre yung mga ginagamit sa pag-aaral. Tapos ngayon yung school na yan is may nakayakap, no? Nakayakap na dalawang guro, no? Kasi syempre, hindi lang naman babae or lalaki yung nagiging teacher, no? Nagiging guro, no? Kadalasan babae talaga. Noon pero syempre, hindi naman sa hindi naman sa habang buhay babae lang yung magiging teacher, no? May mga lalaki rin na gustong magturo, no? So yan, lalo na ngayon, no? Kasi hindi na lang lalaki at babae ang gender natin, no? Meron na tayong ibang gender, no? Na aprobado naman talaga. Tsaka yung tanggap naman talaga sa atin ngayon sa bansa natin, no? Tapos yun nga pala, no? Shoutout nga pala sa mga sa mga member ng LGBT, no? Mabuhay kayo. Tapos yun nga, next tayo, tapos yan. Naglagay tayo sa ibaba, no? Sa ibabang part, no? Ayan, may kita nyo may tatlong mag-aaral, no? May tatlong estudyante, ayan, meron yung isa may hawak ng aklat, yung isa may hawak ng tablet, tapos yung isa may hawak na laptop, no? Siyempre, hindi lang naman sa aklat ngayon bumabase yung pag-aaral, nakabase na rin yan sa modern technology, no? Gumagamit na rin tayo ng modern technology, lalo na sa pag-aaral. Dati kasi kapag nagre-research ka, gusto mong may matutunan, siyempre sa library ka, ano ba meron sa library? Mga aklat. Pero ngayon, since may internet na, may mga source na ng mga application na pwedeng panggalingan kung paano ka magre-research, yun, gumagamit na tayo ng modernong teknolohiya, no? Tulad ng laptop o kaya ng tablet. Tsaka pinakamabilis talaga yung tablet, no? Kasi syempre hand carry nga lang, yung cellphone yan, magamit tayo. Yun, naglagay rin tayo ng mga reactions, no? Yung mga emoticons sa baba, no? Wala lang, gusto ko lang siyang ilagay. Pero kasama yan kasi ngayon, di ba? Na-express mo yung feelings mo, no? Yung nararamdaman mo through through yan, icons, no? Through emoticons, lalo na sa mga group chat, yan, sa tawag dito sa mga pagre-react sa mga posts yan, di ba? Kasama yan, mga natututunan yan. Kakaroon ng mabuting asal. Ayan, naglagay lang ako ng salitang guro sa taas, no? Yan, syempre. So, ayun, napakadali lang na explanation, no? Pinapakita lang dito yung mga kahalagahan na no? Kung ano yung naibibigay ng guro sa isang estudyante, no? Dumako nga tayo sa proseso natin ng pagkukulay. Bali, ito nga yung process ng pagkukulay natin naka-focus tayo sa mga yung mga masiglang kulay. Bali sa mga light colors, no, yung mga parang matitingkad na kulay yung ginamit kong kulay, no. So ayan. Yan nga, yung gumamit tayo ng mga dark brown, reddish brown. Tapos yan, yung parang yellow gold, ganyan. Green, yellow green, blue, sky blue. Yung mga yung mga matitingkad na kulay, no. So syempre nga gusto ko magmukhang masigla kasi yung mga poster na ginagawa natin, yung mga tema, yung mga i-drawing natin, tapos yung pag-apply natin ng kulay, yung color application, kailangan nakabase dun sa tema, no. Since celebration, 'di ba? So celebration kailangan masigla, masaya, may buhay. Hindi pwedeng patay, no, na dark yung gagamitin mong kulay. Basta kasi para sa akin ibinabase ko talaga yung yung ginagamit kong
kulay ng pastel doon sa sa pinaka-tema. Kunwari, pag-alala, ganyan, mga pag-alala. Ginagamitan ko siya ng dark. Yun, parang makaluma, no? Yung mga ganun. Pero kapag once na, ayun nga, mga celebration, mga party, ganyan, ginagamitan ko siya ng mga buhay na kulay. Light color. Tandaan nyo yan, tandaan nyo yun. Ganun yung pag-apply ng kulay, no? Pero, ewan ko, depende pa rin sa artist yan, no? Minsan kasi nakabase pa rin yan sa sa nararamdaman niya kapag once na gumagawa siya ng artwork, no? Pero, ayun, basta sa akin, ganun yung process ko. So, yan, nakikita nyo naman, di ba, matitingkad yung ginamit nating kulay, no? Tsaka yung mga object na ginamit natin, no? Parang medyo, parang pa-round. Wala siyang mga totally pointed na objects, no, na ginamit. Kasi nga, yun nga, parang sa mga kabataan nga, no, di ba? Tapos yan, Teacher's Day, di ba? Ganun. Kailangan medyo safe yung natin, yung poster natin tignan, no? Masaya, kailangan masaya, mabuhay. Bigyan mo ng buhay yung ginagawa mong poster, di ba? Nakakatuwa nga yung mga teacher na tinatawag na anak yung mga estudyante nila, no? Dati kasi feel na feel ko yan, yung mga ganyan. So, ayun. Na-share ko lang yan, pero yun talaga yung isa sa pinakamasarap na feeling bilang estudyante ka, yung tatawagin kang anak. Ayun, yung mga ganun ng mga teachers mo, no? Tapos pwede mo siyang tawaging nanay. Parang tinuturing ka niya na pangalawang anak sa pangalawang bahay niya, sa pangalawang tirahan niya, no? So yun, nakakatuwa lang. Yan. Ganyan pa rin yung process natin. May source of light pa rin. Siyempre, hindi mawawala kailangan sa poster yung source of light, no? Kasi ito yung magbibigay ng liwanag, eh. Kailangan talaga meron kang source of light sa isang poster, no? Meron kang isang object na pagmumula ng liwanag sa mismong poster mo, no? Para dun mo mababase yung shadings o yung lightings ng pag-apply mo ng kulay. Yun yung lagi mong lagi mong tatandaan. Ng isang poster, no, kailangan creative ka. Kailangan yung imagination mo is malawak, no. Kailangan may practice mo yung sarili mo na makapaglaro ng malalawak na imagination. Since syempre, siguro naman lahat naman tayo ay nagsimula sa wala. Nagsimula sa pag-aaral, kung paano matuto, kung paano gumawa ng isang poster, wag tayong mag-focus lang sa isang estilo lang na nalalaman natin, no. Kailangan mag-aral tayo, mag-explore tayo ng mga makabagong estilo o ideya o kaya yung process kung paano gumawa ng poster, no. Hindi lang tayo mag-focus sa isang layout. Next time sa susunod na video natin, after natin gumawa ng iba pang mga videos, gagawa tayo, no, ng isang video
na tumutukoy sa mga layout na pwedeng gamitin sa isang poster, no? Bali sa sobrang dami na rin ang ginawa nating poster, hindi ko na rin alam kung ilang layout ba yung meron tayo. So siguro magpo-focus tayo mga 5. Magbibigay ako ng 5 winning process layout, no, na pwedeng mong gamitin para manalo sa mga poster making event, no. By the way, may mga nakita na pala ako magandang layout, no. Yung mga layout na madali lang, no, yung talagang magagamit mo, yung makakabuo ka agad ng mabilisan. Example, kunwari nasa on the spot poster making ka, yan, na may mental block ka. Ito yung mga yung mga clue o yung guide na pwede mong gamitin, no, na pwedeng i-apply sa pagbuo ng poster. Minsan kasi may mga ganun nakapag-practice ka sa isang poster para sa isang poster making, no, pero hindi mo siya ma-apply ngayon. Nakalimutan mo kung paano gagawin, no? May mga ganun, lalo na yung mga hindi pasanay sa mga on the spot poster making at kabado. Tsaka yung mga tingin ng tingin sa katabi. May mga ganun gumagawa ng poster na tingin ng tingin sa katabi. Kaya yung naisip nila na ideya is akala nila hindi okay, kaya nung tumingin sila sa katabi nila is parang, ay maganda to gawin ko nga rin to. Yung may mga ganun may mga ganun talagang klase ng artist Hindi sila tiwala dun sa yung sa idea na ginawa nila. Mas maganda sana, yun nga yung reason kung bakit paulit-ulit kong tinuturo na kailangan may sarili kang originality, no? So, para syempre, mapakita mo at mapakilala mo kung sino ka, ano yung estilo na ginagamit mo. Tulad sa akin, ganyan. Hindi ako bumase sa mga sa mga estilo ng mga nakikita kong gumagawa ng poster. Magkakaiba. Simula pa nung elementary ako, nag-high school, ganyan, nag-college, no? Hanggang ngayon, since ngayon, hindi ako nagbabase sa mga poster na nakikita ko. Maganda. Ang dami talagang magaganda. Ang daming malulupit. Ang daming mahuhusay na kamay, no? Mga talentado talaga. Sobrang galing gumawa ng poster. Pero, masasabi ko, nakakaiba yung estilo ko, no? Na may sarili akong estilo na kapag once na nakita mo yung poster na yun, alam na kung kanino yun at alam na kung sino yung gumawa. Kilala na kaagad kung sino yung gumawa. Sana may mga ganun din kayo, no? May identity kayo sa paggawa ng isang poster. Marami akong kilala, lalo na yung mga pro sa paggawa ng poster. Yan, may mga sarili-sarili silang estilo, no? Sa pagkukulay pa lang makikita na natin Meron pa nga din yung gumagawa ng sarili nilang caricature o yung itsura ng tao sa loob ng poster nila, no? Malalaman mo na kaagad, ay kaya to kilala ko to kung kanino to. Alam ko yung estilo na ito, ganito siya magkulay, mag-apply ng kulay, no? So, ayun, pati sa pagbe-blend ng color, ganun, may mga kanya-kanya talagang estilo, lalo na kapag once na-explore mo yung yung paggamit ng pastel o kaya ng iba't ibang materials, yan, nagkakaroon ka ng sarili mong estilo. So, yun, sana aralin nyo yun. At yun nga, maraming salamat sa patuloy na pag-subscribe, pag-follow, at saka pag-share ng mga videos natin, yung mga poster content natin. Maraming salamat sa inyo. At syempre, dumako na nga tayo sa shoutout section. Sabi ni Kiluwa, new follower po, ask ko lang po kuya kung saan o anong gamit mo pang blend sa pastel. Nahihirapan po kasi ako mag-blend lalo na pag masisigip yung space. Grabe, dami mong iyak, Kiluwa ka pa naman. So yun, madali lang, wala akong ginagamit na pang blend, no? So yun, pastel to pastel lang tayo. Tamang pag-apply lang ng pastel, panoorin mo yung mga videos ko para matuto ka kung paano mag-apply ng oil pastel, kung ano yung mga technique na ginagawa ko. So yun lang. Next, sabi ni Querob, wow, ang ganda kuya, para dyan follow kita. Ayun, maraming salamat, additional followers na naman pala kita. Salamat. Sabi ni Capshin, kuya, penge idea, need ko lang para sa school. Concept, pananampalataya sa Diyos. So, yung mga ganyang konsepto, pang sarili yan, no? Ikaw yung mag-i-interpret kung paano mo pinapakita yung pananampalataya mo sa Diyos. Kasi parang personal na yan, hindi na siya pang kalahatan, di ba? Parang kung ano na yung mga ginagawa mo, yung mga proseso mo, yun. Sana naiintindihan nyo. Sabi ni Star, kuya, arts ka po, pareho po tayo. Ako po nilalaban. Yun, maganda yan. Lahat naman dumadaan sa mga ganyan no? Pero masarap talaga lumaban. Lalo na marami kang nakukuhang medals tsaka achievements. Sabi ni Rims Gamer, bakit maganda ang pagkakulay kahit di nagbe-blend? Nagbe-blend ba to? So yun, tamang pag-apply lang ng pastel guys. Aralin nyo, panoorin yung mga videos natin, matututo kayo dyan. Marami kayong matututunan kung paano mag-apply ng oil pastel at kung paano gumamit ng malinis ng pagkukulay ng pastel. Ito yung sabi ni Mindy, thanks po kuya, I was chosen as a contestant for the next science poster making. Yun,
Dahil siguro sa pinanood niyang ano no, yung mga symbolism no na ginawa ko sa ating YouTube channel no. So yun, maganda yan. Aral lang kayo ng aral, panoorin yung mga videos na ginagawa natin. Marami kayong matututunan yan. Ma-apply niyo yan pag nasa contest na kayo. Tiwala lang, maniwala kayo sa skills nyo. Sabi ni Hurricane, Arts and Crafts. So yun no, puro arts din yata yung content nito. Ang husay naman po, keep on po, yun. So yun, maraming salamat. Sana nag-subscribe ka sa channel natin no. So babalikan ko yung mga ano mo no, yung profile mo, titignan ko yung mga gawa mo. Siguro gagawan din natin ng reviews kung may makita tayong mga poster making content dyan. Maraming salamat. Sabi ni Ogied o binaliktad na salita o pangalang Diego, but now ko lang to nakita. Ito marami ako nababasang mga ganito no. Marami ako nakikita ng ganitong comment, lalo na yung mga bago pa lang sa ating channel. So ayun, ngayon nyo lang nakikita no. So yun, habang nakikita nyo na, napapanood nyo na yung mga videos, mag-subscribe na kasi kayo. I-follow nyo ako sa YouTube, sa ano natin, no, sa TikTok natin, no, pati yung sa Facebook natin, yung Olic TV. Search mo lang yan, mas marami ako doon ginagawang video at doon ako talaga nagla-live. So ayun, yung YouTube channel natin, share nyo yung mga videos natin para marami pang makapanood no. Para syempre masarap yung labanan sa isang contest no. Masarap na kalaban natin is magagaling, nakaka-thrill no. Hindi yung parang pucho-pucho lang. So, by the way, kung may mga katanungan pa kayo, mga topic na gusto nyo pagawa ng content, ayan, mag-comment lang kayo no. Bali, wag na kayo mag-chat, wag na kayo mag-PM, basta mag-comment lang kayo dyan. Binabasa ko, syempre nagkakaroon nga rin tayo ng shoutout section sa ating video no. May part tayo na mag-shoutout tayo. Yun, binabasa ko yung mga comment nyo no. Doon kayo magbigay, doon nyo ibaba, doon nyo ilatag yung mga gusto nyo pagawa ng content no. Isa-isayin natin yan, hihimay natin para syempre magawa natin ng maayos at magandang ano no, magandang output no. So ayun, maraming salamat sa inyo, maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa next video. God bless.